Day! Malayo ka na ba? Pwede ka bang gumala? Pero hindi po tayo gagala mga riders ha. Bali, i-share ko lang po sa inyo itong mga in-upgrade natin dito sa ating Aerox version 2. After 3 years, ang bilis nga po ng panahon. 3 taon na yung Aerox natin. Bali, July 2023 yung ating kinuha ito sa Desmark. Kaya ipe-flex ko na rin at the same time, bigyan ko kayo ng idea ha kung ano-ano ba yung mga pinalta natin. Unahin lang po natin dito sa unang-una natin pinaltan itong ating maliit na visor. Bali, ito po yung TGP or the generic pharmacy. De joke lang ha. Sa Lazada at Shopee rin po natin kinuha ito. Siguro nasa ano lang ito? 130 pesos. Pinili po natin to kasi bulky, mas bagay sa body nitong si Aerox. And then ang isinunod po nating pinaltan itong wing-wing rotating side mirror. Bali, version 5 po ito ha. Sabi po dun sa store, alloy stem to. Pero parang bakal din po siya eh. By the way, binili po natin yan sa Shopee din, sa Speed Moto ko. So sa mga mahilig sa aerodynamics na takbuhan, ayan, napo-fold po yan. Pero I suggest, wag nyo nang i-fold. Mahirap yung hindi natin kita yung nasa likuran natin, di ba? And then nilagyan po natin ng wide angle mirror. So ito nga lang po ay medyo mas malayo ang object sa salamin na to kaysa sa actual. So ito po yung accurate talaga. And naglagay na rin po tayo ng Meroka cellphone holder. Alloy din po ito at hindi ho natin may ilalagay ito kapag wala tayong gantong adapter na bracket. Alloy din po yan. And then nagpalit na rin po tayo ng brake fluid cap. Kasi po nung na-aksidente tayo na damage yung ating cap na stock. Pero sa akin talaga mas okay pa rin yung stock. Pero mas guwapo naman ito. So inoobserbahan natin, okay naman siya, hindi naman natatapon yung ating brake fluid. So yun nga po, kaya lang naman tayo nagpalit halos. Kung tutusin sa akin po, okay pa rin naman yung stock eh. Kaya lang dahil nga na-aksidente tayo, na-damage na rin po itong brake lever natin. Ayan, nagpalit na po tayo ng alloy na brake lever, pati po itong handle grip. Nagasgas po ng gusto ito, natanggal yung bar ends. Kaya ito, iba na po itong ating handle grip. Bale, ito po yung Barracuda handle grip. Sinapinan po natin ng rubber dito sa grip para hindi madulas. Medyo payat po yung stock na handle grip. Ito, medyo makapal na, tama-tama na sa kamay natin. And then, naglagay po tayo nitong handle grip cruise control. Maganda po ito, lalo't madulas ang ating throttle. Hindi na tayo mahirapan pumihit. At konting tuon lang po ng ating palad dito sa throttle control na to ay very responsive. Then nung na-aksidente nga po tayo, naputol yung ating side mirror holder. Kaya itong sa kanan, bago po ito. And then naglagay na rin po tayo ng extender or adapter para hindi po sumayad yung kamay natin dito sa side mirror. Kasi mababa po yan eh. Kaya yan, itaas na siya. Nga pala itong ating design dito, lalagyan po ito ng ating payong or ng canopy. Kaya hindi ko na tinatanggal kasi rainy season na ngayon. Kailangan po, lalo't naghahatid po tayo ng estudyante sa school. Tinanggal muna natin. Yun lang mga riders ha, pag nasa highway, dahan-dahan lang talaga takbo. Tumatakbo lang tayo siguro ng 30 to 35 kilometers per hour kasi sa totoo lang po, nadadala siya ng hangin. Lalo't kanyang mayroong bagyo. Delikado, baka mabali itong mga support niya. Nagpalit na rin po tayo nitong sa front fairings, itong B-shape po dito sa unahan. Hanggang dito po sa right side na fairings, puro gas-gas po yan. Last year nung na-aksidente tayo. So, ayan sa screen, yung pong pinagkunan natin na sa Lazada. Walang problema, sukat na sukat, kapareho lang po. Hindi lang natin alam kung talagang genuine parts to pero siyempre, hirap maghanap, lalo na't kung nagmamadali ka, minsan i-orderin pa sa Shopee or Lazada, mabilis ang delivery. Kaya ito, sa loob ng isang taon na to, okay naman siya, wala pa siyang gas-gas. Then siyempre, nadamay na rin po yung sticker. So hindi naman po nakakabili ng parts lang ng sticker, isang set po yan. So binili na po natin yung isang set ng sticker nitong Yamaha Aerox. Kaya yan, naibalik natin halos sa stock yung kanyang forma. Yun lang dito, kung papagbasdan nyo itong kanilang emblem na Yamaha, magkaiba po dun sa stock. So tandaan nyo po yan ha, manipis lang yung kanyang
sticker or emblem ng Yamaha. At dito naman po sa stock, kaya nakita nyo, naka-emboss po siya na parang may plastic. Ayan po yung stock. Ay wala po tayong magawang gantong klase eh. And then, gamot sa gasgas, syempre sticker. Puro gasgas din po ito. Hindi ko na napalitan. Kasi kapiraso lang naman, hindi halata, kaya okay lang. Pinunasan pa lang po natin to. Wala pa po tayong ina-apply na BS1. So yan, sa loob ng 3 years, hindi naman maiwasan magkaroon ng mga minor scratches dahil nga sa paggamit. Pero kung ayaw nyo magasgasan kahit konti, lagay po natin sa museum para display na lang. And then nagdagdag po tayo ng winglet. Pang forma lang din. Ito kailan lang kinabit yung mini driving light na version 2 po MSN. Siyempre kapag may mini driving light ka, kailangan mo ng bukod na switch. Ayan, dito natin ilagay sa tabi ng side mirror. Kaya ayan, mabilis na maabot. Dati po kasi dito inilagay eh. Ang layo. So ito tamang-tama na, malapit na sa kamay natin. Dito nga po pala sa mini driving light, kailangan pa natin bumili ng extra na bracket. Bukod pa po sa bracket, itong mismong ilaw ha. Ito ayan yung parang letter L na bracket para mailagay natin dito sa ilalim. Yan, dalawa partner po yan. Marami po niyan sa Shopee Lazada. So yung una nga po natin ginawa, dito tayo naglagay sa front suspension. Ito additional bracket pa rin po ito. Nakatago ito eh, kaya inilabas natin at hindi natin makakita yung liwanag masyado. Putol. Kumbaga nakahara nga po kasi itong winglet. Nagpalit na rin po tayo ng digital speedometer. Ay, di ba? Ganda. Mukha ng China. Pero hindi, sa akin talaga gusto ko maliwanag. Kasi yung stock, di ba, papansin nyo medyo madilim. So ito, day and night, napakaliwanag po niyan. Kaya kitang-kita. Yun lang, nawala na yung orasan ha. Tapos ang nai-adjust na lang natin yung kanyang odometer at trip meter. Mawawala na po ang function itong menu button. Dito na po mapupunta yung control. Meron pong maliit na soft touch button. Ito po sa script, siguro nasa 1.6 ang presyo. Obserbahan pa natin ha, pero as of now, sa halos 1 week natin paggamit, accurate naman lahat yung kanyang mga meter. Kapalit nga po natin ang digital panel. Bumili na rin po tayo agad ng screen guard protector. Meron po itong nakalagay na plastic na. Kasi nga naman matalas ang kamay natin, pwede magasgasan. Okay, baba na tayo. Naglagay po tayo dito ng hook. So ito ho ay sabitan ng helmet. In-improvise lang natin as utility hook. Kasi dito po masyadong mababa. Kung dito tayo maglalagay, magsasabit ka ng plastic, parang malalaglag din kung masyadong mababa, di ba? Kaya itinaas natin dito. So depende na sa diskarte nyo mga riders. And then nga pala dito po sa ating box sa left side, bumili na rin tayo ng adapter na charger. Ayan. Kasi nga naman 12 volts po yan na power outlet. Hindi tayo makapag-charge. So ito, 3-in-1 na yung ating binili. Sa DIY lang to. Ayan. Para pa mag-charge. Pero bihira naman ako mag-charge dito. In case of emergency lang talaga. Dagdag abubot lang para hindi maboring dito sa ating ignition. Naglagay po tayo ng carbon ignition cover. So ayan, double adhesive lang ang nakalagay sa likod nito ha. Wala na tayong itutornilyo, ididikit lang po yan. Naglagay na rin po pala tayo ng turning signals garnish para magkaroon naman ng forma yung ating turning signals. By the way, nagpalit na po tayo ng LED na turning signals. Di ba bulb po yung stock sa Aerox? So ayan, parang full LED na yung ating lighting system. At mas matingkad po yung kanyang kulay. Very visible sa kalsada. Hanggang dito po sa turning signal sa rear. Puro LED po ang nasa loob. Naglagay na rin po tayo ng turning signals protector. Bali bakal po ito. Malaking tulong po yan kasi madalas pong madangge itong ating turning signals. Flexible po yan pero nakakalas po yan pag yung masyadong malakas ang impact. Kaya ito protected na. Hindi na siya basta madangge. And then naglagay din po tayo ng taillight garnish. Para na ring robot yung kanyang itsura. Additional forma lang naman dito sa tail. SEC po ang brand nito mga ka-riders. Dahil lagi nga po tayong may angkas, nagagasgasan na po yung tank cover dito. So naglagay tayo ng tank pad or desk pad para protected. Yung babantayan nyo, yung kanyang double adhesive. Nagpalit na tayo dito sa katagalan, kumalas na siya. Bumili po kayo ng mga tape na makapit talaga. Wala po kasi ang tinotornilyo, yan po ay dinidikit lang.
Then naglagay din po tayo ng fuel tank cover. Ayan, tagal na rin po ito yan. Bali, bilis lang naman ikabit. Bali, ayan, luluwagan nyo lang yung tornilyo niya. Kapit na siya. Para lang hindi mahirap hawakan yung ating takip, di ba? Medyo mailap kasi yung stock eh. Minsan kusang nalalaglag. Kap nga pala yung ating radiator cover. Ayan, pinaltan na rin po natin itong stock. Para mabilis natin mapipihit. Malapad-lapad kasi itong cup cover nito. Alloy din po yan. Then naglagay na rin tayo ng rubber foot pad dito sa ating Aerox. Para maging katerno naman dito sa tank pad, di ba? Pero alam niyo mga riders, parang gusto ko ibalik sa stock. Nandun naman, wala namang problema yung stock natin. Kasi nakita nyo yung lock niya, oh, kumakalas dito sa butas. Kasi nga rubber nga po. Pero anyway, hindi naman siya basta-basta matatanggal. At marami pa naman siyang mga lock dito. Nagpalit na rin po tayo ng heat guard. At nasira nga po yung ating stock. So yung papareho pa rin naman po ang in-order ko. Pero marami po tayong makukuhang mas maganda na mga heat guard. Depende na sa inyo ha. Nilagyan lang natin ng mga sticker ng Yamaha para hindi boring tignan, di ba? Then, meron na rin po tayong slider. Yun lang dito sa slider, nilagyan natin ng axle cap. Kasi sa totoo lang, oh, may kadugsong ito eh. Plastic, natanggal. Yung kadugsong yun, nangabala na. Hindi pa natin napapalitan. And then, maganda rin po maglagay ng axle cap dito sa front para protection sa ating mga tornilyo. Then nilagyan na rin po natin ng shoe cover itong side stand kasi alam nyo yung stock po madalas nag-i-slide eh. Nung unang week pa lang natin na ginagamit itong Aerox nung in-stand natin dumulas siya. Hindi masyadong kumapit yung paa kaya ito maganda, mas malapad na siya ngayon. Hindi na siya basta-basta matutumba. Susunod pinaplano natin magpalit tayo ng air filter box. Maraming makikita sa Lazada, Shopping, gaganda, di ba? Pero as of now, okay pa naman tong stock. Medyo nagasgasan lang. Siyempre, takpan lang ng sticker. Okay na yan. Saka yung mga crankcase cover, dami rin sa online na mapagpipilian. Pero nga pala mga riders hindi lang lagi pagpapagwapo ang aayusin natin. Siyempre yung sa maintenance ng ating motorsiklo, alagaan natin. Nung na-reach na natin yung 24,000 kilometers odometer, nagpalit na po tayo ng fan belt. Dito po wala pa tayong ginagalaw sa CVT. Ini-enjoy natin yung stock at hindi naman tayo nangangarere. Sapat na po sa atin yung stock. Yung air filter, pinaltan na rin po natin. Ayan, dahil kasama po sa maintenance talaga yon. Huwag din pong kalimutan yung ating magneto. Palinis natin, pinturahan pagdating po ng mga 24,000 odometer. Nagpalit na rin po pala tayo ng fuel filter pad at O-ring dito sa ating Aerox after ng mga 2 years almost na paggamit. Pala mga riders dito po sa Aerox, natural na manilaw itong elbow. So mapapansin nyo, nag-painted na yung nilagay natin na back to black na boss. Ito po yun. Effective naman siya, pero alagaan nyo lang siguro ng paglalagay kasi siyempre nanginginit yan. Magpe-fade po talaga yung ating i-apply na pintura. After 2 years po, nagpalit na tayo ng gulong. Bali yung IRC tire po ay pudpud na eh. Sa loob ng 2 years kasi ang takbo talaga natin nun. Every month ay nasa 1,000 kilometers. Pabalik-balik tayo dun sa ating work sa Kalambay. So dito po, ganun din naman ang size pero parang oversize talaga siya kasi ang laki nitong Safeway na gulong. Ayan, 140 by 70 by 14 po. Pero babalik po tayo sa IRC mga riders Pero dito po sa loob ng isang taong mahigit na paggamit, kita nyo parang hindi siya nabawasan. Maganda rin naman ang performance nitong Safeway, mura pa. Alam naman natin ang version 2 po ng Aerox ay naka-drum brake lang yan. Nag-canvas nga po tayo ng pagpapalit ng disc nito. Ang mahal masyado. So ito meron tayong binili na drum brake arm. Hindi pa lang po dumarating. Yun na lang ipapalit natin. At okay naman po ang performance ng drum brake. Mas low maintenance pa, di ba? Ay, dito po sa front tire ng Safeway, kita nyo. Halos konti lang ang nabawas sa kanya. Okay, ito po ang susunod nating papalitan, yung ating front disc. Kita nyo, ang dami ng kamot hinang klase po kasing brake pad na naipalit natin eh. Nagpalit na rin po pala tayo ng rear shock. Wala lang, gusto lang natin may subtank pero yung performance naman ng stock ay okay pa rin naman po. Okay, bali ang sukat po nito ay 305mm. Version 2 na po ito itong MHR na rear shock. Para wala naman tayo nagiging problema dito. Pero may mga nakikita akong nilalagay dito sa gitna yung parang support dito sa isang tubo
sa pagitan nito para nga naman hindi mag-wiggle ang ating shock. And then nagpalit na rin po tayo ng upuan. Kinuha na natin itong camelback type seat para mas komportable tayo, lalo na sa likuran natin. Ito nagsisilbing sandalan at malambot naman po yung foam nito. So marami po tayong mapapagpilian nito. Shopee, Lazada lang. Okay, dito po sa loob, ito lang ang issue na nakita ko yan, kumalas itong kanyang sapin eh. Pero hindi naman siya problema talaga. Naglagay po tayo dito ng compartment leather cover para pag may gamit tayong kukunin, hindi na natin kailangan kalkalkalin. Isang cost po yun, kaya nagagasgas yung ating U-box. Ito, tatanggalin na lang natin ito. Mabilis naman siyang ikabit eh, ano. Bali, naka-strap lang yan. Ito nagustuhan ko sa lahat, yung kanya pong RM na top box bracket. Yun lang mga riders, masyado siyang dikit dito sa pairing. Sana medyo in-adjust yung makakapasok yung ating kamay kasi grab bar po to. To makapansin nyo, binalutan natin ng rubber kasi masakit po talaga sa kamay, medyo matalas yan eh. Kaya yung anak ko nakakapit na ng maayos. So dito po siya nakatornilyo, may ilalagay po ditong kabitan eh. Ayan, yung version 2 na bakal na yan, para mailagay natin itong bracket nga po. Bali Allen bolt po ang ginamit. At din dito sa ilalim ng shock, dito po nakalagay yung kanyang pinaka brace. Dito nga lang po babaligtarin nyo yung kanyang bolt para mabilis ang pagkapit ng ating tornilyo. Maganda itong customize talaga na nalagyan pa nila ng pangalan ng Aerox. Then siyempre yung ating top box na Poison Smoke ang brand. So 45 liters, plastic lang po ito, naka double lock. At ang maganda rito, may kasama na siyang backrest. Kaya komportable yung angkas natin. And then yung base plate po niya ay metal na rin. Meron na rin po siyang anti-vibration na rubber dito. Kaya hindi ho siya matagtag kapag tumatakbo na tayo. Tahimik na lang siya. Napakadali lang po magbukas. Mapapansin nyo, yung kanyang susian, patayo siya, gagawin nyo lang, pahiga. Tapos pipress nyo na sa ilalim. Yung tanggal na yung lock. Yan, meron pa siyang lining sa loob, di ba? May mga organizer dito na pagdating paglagyan. Kaya yan, 45 liters, sakto po ang isang full face helmet. Meron na rin po siyang lining pad dito sa loob. Hinahanap ko yung lagay ng tumbler, di ba? Meron dapat ano rito, extra pa, may division. So dito po sa nabili natin, wala siyang nakalagay na ganun. Then ang pinag-iisipan po natin upgrade, balak natin maglagay ng crash guard. Para sa akin, mas nagagandahan po ako dun sa half crash guard lang. Mas malinis tignan. Hindi na rin po tayo nagpalit ng busina. Ito, mayroon lang tayong nilagay na interrupter relay sa horn. So to, check nyo ha. Diba yung normal natin na horn ay ganyan lang. So pag ito ay nilong press nyo, hindi siya nakakainis pag yung isang tulog lang, di ba? Pag may interrupter, putol-putol, okay lang. So yun mga riders, sa overall performance nitong ating Aerox version 2, walang problema sa fuel consumption. Stable po siya, 38 to 40 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po niya, 110 kilometers per hour. Okay na rin po yun, hanggang 120, kaya pa. Wala tayong naging problema sa performance ng mga ilaw. Although yung stock nga po ay medyo bitin tayo, kaya naglagay tayo ng mini driving light. Sa lagi nyo po tatandaan mga riders, sa yung pong pangangalaga or sa maintenance, huwag natin kalilimutan regular na pagpapa-change oil, gear oil, siyempre yung pagpapalinis ng ating CVT, pag-check ng ating fan belt, at most important po sa lahat, yung ating pagiging defensive driver. Lagi po tayong magiging maingat. Matuto po tayong magbigay sa kalsada. In short, wag po tayong kamote riders ha. Dahil napakadelikado po talaga ng naka 2 wheels lang. At laging tatandaan, hindi lang po motor ang pinapagwapo. Siyempre tayong mga riders, dapat maligo rin tayo. Maglagay po tayo ng helmet, magsapatos at magpantalon pagbabiyahe. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po.